rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail. He rules for earth and heaven. The keys of death and hell are to our Jesus given. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, servants up to their eternal home. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. We're gonna sing like this. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, kahit nasan man po tayo. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating prayer covenant ngayong araw na ito. At bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong lakas na Panginoon na binigay niyo sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa gabay, Panginoon, sa provision, sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming prayer covenant ngayong araw na ito ay patuloy mo kaming i-bless at muling yung katukin ng aming puso't isipan upang manatili ang anumang mensahe na gusto mong ibigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ang ating pong context para sa araw na ito ay matatagpuan sa Psalm chapter 9 verses 9 to 20 na ganito po ang sinasabi. The poor can run to you because you are a fortress in times of trouble. Everyone who honors your name can trust you because you are faithful to all who depend on you. You rule from Zion, Lord. We sing about you to let the nations know everything you have done. You did not forget to punish the guilty or listen to the cries of those in need. Please have mercy, Lord. My enemies mistreat me. Keep me from the gates that lead to death, and I will sing about you at the gate to Zion. I will be happy there because you rescued me. Our Lord, the nations fell into their own pits, and their feet were caught in their own traps. You showed that what you are like, and you made certain that justice is done. But evil people are trapped by their own evil deeds. The wicked will go down to the world of the dead to be with those nations that forgot about you. The poor and the homeless won't always be forgotten and without hope. Do something, Lord. Don't let the nations win. Make them stand trial in your court of law. Make the nations afraid and let them all discover just how weak they are. So, ayun po. Maraming salamat sa pagkakabasa ng ating context for today. No. May makikita lang po tayong mga lessons dun sa binasa nating context. Una po doon ay ang God's refuge and protection. Sabi po, the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. No, katulad po ng sinabi sa verse 9 na the poor can run to you because you are a fortress in times of trouble. So, ibig sabihin, God is our refuge daw and our protection. So, every time na kakailangan natin ng Lord, kapag feeling natin weak tayo, no, sa mga oras na kailangan natin siya, nandyan siya bilang maging isang kanlungan para sa atin. No, kung malala po natin, meron tayong verse sa Bible na ang sabi ay my power is sufficient for you, no? Nalala niyo po 'yon na ang sinasabi yung kapangyarihan ng Diyos ay designed para sa ating mga
tao, no? Lalo na tayong mga tao na nagpo-fall short palagi sa glory ng Lord, no? Doon pa lang makikita natin na God is our refuge. Siya yung magiging sandigan natin sa mga oras na trouble tayo, nag-struggle tayo, nasa gitna tayo ng trials, ng temptations and all, no? So every time na manghihina tayo, alam natin kung kanino tayong lalapit. Next is justice and righteousness. Bakit? He judges the world with righteousness. He judged the people with equity. So, ibig sabihin, hindi porket kanlungan natin siya at sandigan, no? Hindi ibig sabihin na ang Lord ay konsentidor. Dapat din natin maintindihan na God is a judge, no? Pero with righteousness. Lagi niyang pinapakita sa atin na parang isang magulang, no, na kapag nagkakamali yung mga anak, may palo, may reminder kapag mali na yung ginagawa natin. Lagi nating tatandaan na si Lord ay marunong ding magbigay ng hatol. Huwag natin siyang iti-take for granted palagi na dahil Diyos siya Diyos siya na mapagpatawad, lagi nating iisipin na okay lang magkamali, okay lang magkasala. Kasi patatawarin tayo ng Diyos. Lagi nating iisipin na may hangganan, no? May darating ang araw na tayo ay hahatulan ng Diyos, no? Base sa kung paano tayo kumilos nung ganito, sa mga oras na ito, no? So, next, remembering God's deeds. The psalmist recounts God's actions, celebrating His justice and mercy. This serves as a reminder to trust in God's faithfulness and to give thanks for His deliverance. So, nakikita din daw po natin doon sa context yung celebration, no? Yung thanksgiving nung nagsulat sa Diyos, no? Kung paano sila binless ng Lord. Sabi doon sa verse 11, you rule from Zion, Lord, and we sing about you to let the nations know everything you have done. So, siguro after nating maintindihan na God is our refuge and God is also a judge, no? Lagi nating iisipin na kaakibat ng ating faithfulness ay kagalakan. Lagi nating gagawin yung mga bagay na to, yung mga bagay na nagpapasaya sa Lord ng may kagalakan. Dapat hindi natin siya iisipin na burden, no? Kung hindi lagi tayo mag-burn out sa mga gawain ng Diyos. Next, the fate of the wicked. The nations have fallen into the pit they have dug, their feet are caught in the net they have hidden. This verse underscores the principle of divine retribution, where the wicked ultimately face the consequences of their action. So, ito po yung sinasabi ko kanina, no, na God is just and righteous, no? Hindi lang siya basta-basta nagpapatawad. May darating yung point na hahatulan niya na yung mga tao because of their actions, no? May consequences po ang bawat action or ang mga choices na ginagawa natin sa buhay. Pwedeng yung mga decisions, no? Yung mga actions na patuloy nating ginagawa, lagi nating iisipin na kung ito ba ay nakakagalak sa Diyos or just ito ay gawain na magpapalagay sa atin sa kumunoy. So, yun po. Next is call to praise and thanksgiving. The psalm concludes with a call to praise God for His justice and for answering prayers. It encourages believers to lift their voices in thanksgiving and proclaim God's deeds among the nation. So, sinasabi po dito na after ng lahat ng ginawa ng Lord, lagi nating i-remind yung sarili natin na magbigay ng thanksgiving sa Lord and magbigay ng papuri, no? Isa yun sa mga bagay na laging gustong-gusto ng Lord na magmula sa atin, no? Yung buong puso, yung bukal na pagbibigay ng thanksgiving and pagpipraise sa Kanya. And ayun po. So, overall, sa buong context, no, sinasabi lang na trust in God's protection, assurance in His justice, remembrance of His deeds, and a call to praise Him for His faithfulness. It serves as a source of encouragement and hope for those facing trials and as a reminder of God's sovereignty over all nations and people. So, lagi pong nire-remind sa atin na
tayong mga oppressed or yung mga taong nasa laylayan, sabi nga nila, ay palaging tutulungan ng Diyos. Palaging nandun ang Diyos para umalalay at maggabay, no? At hatulan yung mga taong nagiging dahilan ng ating oppression, ng ating mga struggles. Lagi po nating tatandaan na alam natin kung kanino tayo magsusumbong, no? At si Lord lang ang bahalang gumante para sa atin. So, yun lang po yung sinasabi ng ating context for today. So, I hope and I pray po na may natutunan tayo sa ating context for today. And kung nasaan man tayo ngayong oras na ito, dalangin ko ang kapayapaan at ang pag-iingat ng Lord sa bawat isa. Yun lamang po.